Sa tapatang Diyos at bayan, alamin kung paanong si Kristo pa rin ang kasagutan sa gitna ng mga sigalot sa Kapaskuhan. Magandang gabi, Pilipinas. Ako si Alex Tinsay. Ako naman si Kata Inocencio. Simulan na natin ang mas pinalakas, mas siksik sa impormasyon at talakayan. Ito ang Diyos at Bayan. Alright, welcome po to Diyos at Bayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din po. Merry Christmas din sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ayan. Thank you so much talaga pare, dahil napaka-espesyal ng ating episode ngayong Kapaskuhan. Yes. Pero tapatan na po tayo mga pastor, Ano po ba yung masasabi ninyo sa sitwasyong kinakalagyan ng ating bansa ngayong Kapaskuhan? Dahil marami pa rin mga unresolved concerns, conflict sa pagitan po ng dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Hindi po ba dapat Kapaskuhan ngayon, masaya tayo at there should be a reason for reconciliation? Bishop Tama Leo? po yan, Sister Kata at Brother Alex. Pero naalala ko lang, bago dumating ang Panginoon Jesucristo, magulo ang sanlibutan. Puno ng hidwaan, puno rin ng confusion and conflict. Pero makita natin na sa ganyang kalagayan ng mundo, saka naman dumating ang Panginoong Jesucristo. Napakagandang isipin na sa lahat ng kagipitan ng sangkatauhan, merong tugon ang Diyos. At yan nga, pinagdiriwan natin ang Kapaskuhan. Kahit na sa inyong introduction, talagang merong current critical issues na hinaharap ang bansang Pilipinas. Pero agad-agad naman nabanggit ninyo na ang tugon sa lahat ng mga ito ay ang Panginoong Jesucristo. Christ is the answer in all of this that we are facing. Challenges, kahit na confusion, kahit na anuman ang pag-aalanganin ng ating mga kababayan sa kinabukasan ng ating bansa, ang Diyos naman ay hindi nakakalimot sa kanyang pag-aalaga, pag-ibig at pagbigay sa atin ng magandang kinabukasan. Yan ay napapasaloob na kasaysayan ng Kapaskuhan. Ayan. Pastor Ari, kayo po, ano po ang inyong pananaw sa pangyayari po ngayon? Napakaganda ng na mabalikan natin. Ano bang ibig sabihin ng reconciliation? Kasi tuwing Pasko, lagi nating narinig na let's give peace a chance, in the spirit of Christmas. Pero ano ba ang ibig sabihin ng reconciliation? Lalo pag titignan natin sa ating mga Kristiyano. Siguro makikita natin ng reconciliation is yung talagang reconciliation between God and His people that allows justice, mercy, and peace to happen. So maganda pag-iisipan natin kung talagang kailangan ba ng reconciliation, dapat kailangan. Pero ang resulta dapat ng reconciliation, lalo sa ating mga leader ng bansa, it should result in justice, it should result in mercy to the people who are in need, Yung compassion na sinasabi nga nila. At syempre, yung shalom, Pag sinabi kasi natin yung shalom, hindi lang siya yung peace na ceasefire tayo, Pero yung peace na meron tayo kay God at sa mga kapwa natin. So, siguro yun yung magandang makita natin ngayong Pasko. Pakinggan naman natin si Pastor Manny. Ang inyong Opo, pong ang ganda pananaw. po ng topic ninyo about reconciliation. Yung plataforma po originally ng ating mga politiko is unity, and everybody desires unity. Unfortunately, talaga dito sa mundo, there will be trouble, Jesus said. But take heart, I have overcome the world. And ang hope po natin talaga ay wala sa politika, at ito ay nasa ating Panginoong Hesus. Katulad na nabanggit ni Pastor kanina, I love the word shalom. Shalom is not just peace. Shalom means salvation, deliverance, wholeness, made whole. And I believe that is the goal and that is the desire of God. Even in the midst of itong trials, itong politika, itong kaguluhan, alam po natin na ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. Amen.
Gentlemen, ano naman po masasabi natin? Dahil yung reconciliation, isa yan sa theme ng Biblia. At bakit mas matingkad ang issue na ito sa araw ng Kapaskuhan? Ang araw ng Kapaskuhan ay talagang it is a living demonstration of what reconciliation is all about. Ang una po natin makita dito, the vertical type of reconciliation, na ang Diyos at ang tao ay dapat ay magkasundo at dapat magbalikan sa kanilang ugnayan. Kasi sa kasaysayan, dati ang Diyos at ang tao ay talagang nagsasama, nag-uusap, at mayroon pong talagang tinatawag tayong buhay na demonstration ng pag-ibig at pagpapala at ganoon din ang magandang dakilang plano ng Diyos. But, nahulog sa kasalanan ng tao. Kaya nahiwalay ang tao sa Diyos, pero ang Diyos ang gumawa ng process of reconciliation. Bakit po? Ang sabi kasi sa John 3:16, ano na lang ito, advance na lang ito sa kasaysayan ng Old Testament. Ang sabi ng John 3:16, na sa akin ito po ang buod tema ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos o reconciliation. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Yan po ang bunga ng reconciliation. Siguro sa akin, dugtungan ko yung sinabi ni Bishop, no? Sinimula niya sa vertical reconciliation, the reconciliation that happens between God and His people. May kadugtong din yon na yung reconciliation, yung horizontal naman. Yung ng reconciliation, makikita naman natin particularly sa Old Testament, no? Lalo sa prophet ni Isaiah, makikita natin yung reconciliation between God and man results in the social reconciliation then, no? And the reconciliation between nations and between people. So, siguro ang mapagtitingnan natin, what is the gospel? No? It should transform us in a way that we become vessels of that transformation, of that reconciliation that God is bringing to the world. You know, as we desire peace and unity sa ating pong bayan, sa ating pong mga politiko, I think it needs to start in the family. After all, we all know that the basic unit of the society is the family. How can we expect our politicians to be united kung tayo mismong pamilya hindi tayo united sa araw ng Pasko, most especially in this season? There are a lot of people, yung marriage nila hindi rin united, and when there is stress, katulad nito, traffic ngayon, when there's so much traffic, so much stress, so much things na iniisip natin patungkol sa ating finances, it adds to the problem dito sa ating, how can we reconcile if we ourselves are not reconciled sa ating kapamilya, sa ating kapitbahay? And unfortunately, ma'am, yung even churches, Bishop Leo and I was talking a while ago, and we're talking about problems between churches, between ministers. How can we expect the government to be united, the whole Philippines to be united, if churches are not even united? So I think itong topic of reconciliation, I think the heart of God is really pouring out that if we want reconciliation dito sa ating bayan, it has to start sa mga anak ng Diyos. So if we cannot reconcile with our own family, if we cannot reconcile with churches and ministries, then we cannot expect the Philippines to be reconciled. I wanted to ask that, and thank God that you pointed that out, that yung mga churches po, has to be united in the first place, Dahil ang tanong ko po talaga is, itong nangyayari sa pagitan ng ating mga pinuno, para bang yung ama at saka ina ay hindi nag-uusap or magkagalit or magkaaway. Ano nga naman ang mangyayari sa mga anak, Lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, kung kailan nagsasama-sama, nagtitipon-tipon ang mga pamilya. And yet, ganyan po yung sitwasyon. Ang tanong ko po is, sino ba ang may responsibilidad para ang ama at ang ina ay magkasundo? Ano po ba ang papel ng simbahan? Hindi lamang sa mga bahay-bahay, sa mga pamilya, kundi higit sa lahat, sa ating pamahalaan. Susugan ko lang yung sinabi ni Pastor Manny.
simulain talaga ay personal in nature. Ang reconciliatory move magsimula sa atin. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, love the Lord thy God with all your heart, with all thy soul, with all thy might. And you shall love thy neighbor as yourself. Ibig sabihin ng Panginoon, ang reconciling effect ng Diyos at saka sa tao, nasabi nga ni Pastor kanina, na ito ay magbunga din sa ating community, sa ating society. Pero, dapat magsimula talaga yan sa ating sarili. Marami tayong dapat i-reconcile na mga bagay-bagay. Kuminsan, natatalbog yan sa kapitbahay, natatalbog sa community, natatalbog sa church. Pero the bottom line is, magsimula talaga sa atin yan. Magsimula na makita natin na kung gusto natin na magamit tayo in the reconciliatory program or process na gusto ng Diyos sa buhay ng pamilya, sa buhay ng church, sa buhay ng isang bayan, magsimula talaga sa atin yan. Ang sabi nga ng isang awit not me, not the pastor nor the elders nor the deacons, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Unahin talaga natin ang ating sarili. Kasi paano tayo magamit, ngawa tayo ng reconciliation, pero ang dami natin hindi na-reconcile sa ating buhay, sa ating sarili. So siguro maganda rin na makita din natin na may kanya-kanyang calling, no? And siguro meron mga specific people sa simbahan natin na siguro binigyan ng calling to be a prophetic voice. And I think that is what is needed sa ating bansa right now, to be that prophetic voice that would echo the words of the prophets, no? Lalo na yung sa mga sa Isaiah or sa Ezekiel, sa mga Old Testament prophets natin, na always reminds ng mga leaders natin, ano ba ang kagustuhan ng Panginoon? Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon sa bayan natin? Siguro, talagang kailangan may mga mag-rise up sa ating mga simbahan. At hindi lang tayo maging kumpante na i-separate natin siguro ang church sa state, pero meron talagang mga tinawag ang Panginoon para maging bosses. Yeah. You know, ang maganda po dito is that there is hope for reconciliation. Because yung pinakamahirap i-reconcile, man and God, because of our sins, the Lord Jesus did it for us, reconciling us to God Himself. And because of that, He has given us the ministry of reconciliation. We actually have the authority, God-given authority to reconcile other men close to Jesus, close to God. And that is through the good news and the gospel. I think yun po talagang buod ng gospel, to reconcile people to God. And once they are reconciled to God, that's what Ninong Leo mentioned a while ago. Ninong, by the way, Merry Christmas po. Once we are reconciled to God, it would be easy for us to be reconciled with each other. If we have not understood yung bigat nung paano tayo ni-reconcile ng ating Panginoon sa ating Diyos Ama, mahirapan po tayo if we don't appreciate what Christ did on the cross, what the true meaning of Christmas, then it would be impossible for us to be reconciled with each other. So ito pong Christmas, ito pong message of Christmas, the gospel that Jesus died on the cross to save us from our sins, that is the key to reconciling everybody to God and to each other. Speaking of the church, may isang talata sa Biblia na sumasakop dito, sumasaklaw sa panawagan ng Diyos. Ang gamit niya doon, if my people. Pero kung gagawin natin in reference to the church, sa mga naligtas yan, sa mga kabilang na sa pamilya ng Diyos. If my people, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, tayo yun shall humble themselves, turn from their wicked ways, and ask God to forgive us all our sins, and God will listen and will forgive and heal our land. Ang kabuuan po niyan ay nandoon sa sentro ang reconciliatory
message and call ng Panginoon. Reconciliatory because ang duty and function talaga ng church as a light and the salt of the world is an ingredients for reconciliation. Pag wala na pag madilim na ang society, ang ating bansa, ang mga anak ng Diyos, sabi ni Jesus, you are the light. Kayo ang ilaw. Kayo ang magpaliwanag sa kadiliman, sa kapaligiran. Ang dami ng kadiliman sa ating bansa. Yung sinasabi ninyo kanina na introduction na bangayan, Paskong Pasko, nagbabangayan ang mga pinuno natin at ang bayan natin ay nagtatanong ano ba ang nangyayari, saan ba pupunta ang Pilipinas. Pero pag susundin natin ang prinsipyo as a church, as a people of God, ang prinsipyo ng panawagan ng Diyos, 2 Chronicles 7:14, may magagawa talaga ang Diyos para sa pagbabati, pagbabalikan, at maging bunga ng kapayapaan at pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Amen to that. Amen. Maganda yung mga sinasabi nyo at hindi ko maiwasan kasi dapat host ako yung magtatanong sa inyo eh. Dahil sa ako'y leader din ng church, isa rin akong bishop, hindi ko maiwasan na magbigay din ng obserbasyon ko na ang nakikita ko kasi may disconnect ang walk the talk na hinihingi sa mga leader. Kasi tingnan nyo yan, tama yung sinabi ni Pastor, we have been given the calling and the task to implement. So, shall we say, ipatupad yan yung mensahe ng spirit of reconciliation. Basic yan, tinuturo. Pero ang nangyayari, mismong mga leader, mga simbahan, nag-aaway, umaabot pa sa korte. So, ang ibig sabihin nito, yung church mismo, kinakailangan mag-focus tayo doon. Yeah. And I would even say, without hesitation, na yung church natin, no? Nawawala tayo sa focus eh. Na-overwhelm tayo sa boses ng mundo. Kaya parang politiko na rin eh. Pero wag natin kalimutan, no? Ito nga yung sinasabi ko actually. Ano lang ito? Transition sa tanong ko. Ano ngayon, no? Bilang mga theologians kayo, ano ngayon ang mangyayari sa simbahan if we will ignore our call to tell the nation, no? Yung mensahe. Anong mangyayari kung tayo mismo hindi tayo pinaniniwalaan kasi hindi tayo nagpo-focus sa mensahe. May sarili-sarili tayong mga agenda. Hindi ko naman nila lahat, pero bilang isang commentator at the same time pastor din, ang nakikita ko, nawawala ang focus at saka yung integrity ng witness ng church. Yun ang tanong ko, anong mangyayari pag nabigo tayo, patuloy tayong nabibigo? Siyempre, hindi nagiging epektibo ang mission and mandate ng church. Una, ang mission and mandate ng church is to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi the gospel by itself is also the center of reconciliatory challenges and call. Sa gospel nandoon yung, imagine, hiwalay ang tao sa Diyos. Dumating si Jesus, hinawakan niya ang kamay ng makasalanan, at hinawakan niya ang kamay ng makapangyarihan ng Diyos at pinagtagpo niya sila dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ang sino mang tumanggap niyan ay nagiging anak ng Diyos. Ngayon, kung anak ka na ng Diyos, tama yung sinasabi mo, at sabi rin ni Pastor kanina, at ni Pastor doon sa aking kanan, ay nawawalan tayo ng effectiveness of our witness. Nakikita ng mga tao na we do not walk or talk. Puro lang tayo salita. Pasensya na po, wala po kaming tinutukoy dito. Kung kayo man po yun ay pasensya rin po. Para tayo rin po ay magkaroon ng awakening. At makita natin na ang panahon natin ay nangailangan talaga, ako talaga naniwala dyan na the church must be on the front lines
of the work of reconciliation. Kasi yan ang sabi ng Diyos eh. Ang church ay may power and authority, may agenda siya na binigay ng Diyos na to transform society. Pero paano niya ma-transform? Kung tama ka, bangayan-bangayan ang church, divided ang church, paano sila maniwala sa atin? That's why, doon balikan ko ang 2 Chronicles 7:14, it needs humility if my people shall humble themselves. We need to humble to each other. We need to sacrifice. We need to implement the agenda of God, especially in this topic of reconciliation, na talagang maggamit tayo kasi tayo ang gagamitin eh. But pag hindi tayo sumunod sa mga patakaran ng Diyos, in just one particular verse, 2 Chronicles 7:14, mawawala ang ating witness, mawawala ang ating kapangyarihan to change people and society for Jesus Christ. Siguro gusto kong idugtong lang dahil bukod sa pananalangin para sa ating mga pinuno, para sa ating mga bansa, dapat bang panghimasukan na ng simbahan ang ating gobyerno, lalo na sa mga panahong ito na may mga ganitong klaseng pangyayari na tila sa totoo lang, hindi lang tayo nababagabag at nakakahiya na rin yata sa mundo na ganyan ang nangyayari. Dapat bang makialam na ang simbahan? Siguro, pagtitingnan naman natin ng history ng Bible, ang mga God's people, makikita natin tinawag ang mga Israelites to be a nation so that they can be a blessing to the other nations. They are to be a kingdom of priests, holy and different so that they can make a difference in the world. At talagang makikita naman natin at how God, diba, ginawa niyang kingdom ang Israel. At pagkatapos noon, siguro ito na ngayon nagkaroon ng bangayan, kagaya siguro nangyayari ngayon. At siguro ito yung magandang learning natin. Talagang kapag hindi natin sinusunod ang Panginoon, maging kakanya-kanya tayo. Pero lahat yan may calling tayo That's why pagdating ng New Testament, pagdating ni Jesus, yun na nga yung reconciliation, restoration to our calling. At ang calling natin is the same, to be that light in the nation, among the nations, to be a blessing, so that the nations will exhibit, or we can bring God's reign on earth. Yun naman sinabi ng Panginoon na Jesucristo nung dumating siya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Meaning to say, God's reign is upon earth. And sabi niya, follow me. By following Jesus, we can be that agents of transformation in this world that brings God's reign on earth. So, kailangan ba natin pumasok sa gobyerno? Marahil siguro kailangan natin. Agreed po. Tama po kayo. Kailangan po talaga tayo makialam kasi we are the agents of change. In any chemical reaction, you need something, an agent na kailangan mo ihalo dun And the Bible said that we are the salt and light into this dark world, tong tasteless world na ito. Our voice should be louder. We need to have a voice on media, in social media, in music, in all the areas of the society, in education, in politics. We need to have a voice here because we have the ministry of reconciliation, and the greatest weapon that God has given us is the Word of God. But how do we implement it? How do we use the Word of God? By preaching the gospel. So we need to shout, we need to be heard. And as we are, as people hear us, katulad po nung sinasabi ni Bishop Alex, it needs to start with us. It needs to be consistent with what we say. The Bible says in James chapter, if I'm not mistaken, James chapter 3, where there is jealousy and selfish ambition, there exists disorder in every evil thing. Wow. So if we want the Philippines, our nation, to be a holy nation, to be a glorious nation, according to the calling that God has called us to be, yung selfish ambition, starting with the leaders of the church, should be placed down. Yung sasabi ni Bishop kanina, kailangan tayo mag-humble. We need to serve each other. We need to be united. Hindi pwedeng may selfish ambition. Hindi pwedeng may jealousy tayo sa isa't isa. Because tayo yung salt We have lost our saltiness. Unfortunately, we have lost our saltiness. That's why we are not affecting politics. We are not affecting education.
So I pray, and there is hope. By God's grace, we still have the ministry of reconciliation. His gifts and callings, di naman niya withdraw. Nasa atin pa to, kailangan lang natin magising. Sister Kata, Pastor Bishop Alex, ito lang, no? May isa kasi tayong problema eh. And it is our doctrinal understanding of the function of the church as against the government. Ang ibang mga natin, hindi tayo nang atake dito, observation lang. Ang iba yung naniwala na the church should never interfere, should never enter, should never engage. Hindi ko tinatawag politics yan eh. In nation building. Okay? Dahil din sa mga doktrina niyan, ng mga niyan, we shy away from participating in an opportunity that we can change society. We can change community and the nation as a whole. Kasi nakikinig ang nation sa kung anong sasabihin ng simbahan. Pag sinabi ng simbahan, hindi kami nakikialam dyan, tapos na. Wala na ang inaasahan nila na makatulong ang sa pagbabago ng gobyerno ng pamahalaan. Ito po ang ating talagang isa sa mga problema natin. Pangalawa, ang ating tinatawag na shyness na mabilang tayo sa mga tao na talagang nagpa-participate, nagiging aktibo sa paglagay ng mga haligi ng mga pagbabago sa pamagitan ng pagpasok natin sa pamahalaan, sa society, and therefore, ang church ay hindi epektibo sa kanyang dapat gampanan. Palagay ko naman, ang tama lahat yung tinuran natin, no? Pero isang nakikita ko talaga. And I'm glad na merong ganitong show na pwede tayong mag-air ng ating mga pananaw bilang mga church leaders. Ay yung pananahimik ng simbahan sa mga mahalagang issue regarding morality. Kung saan inaasahan tayo na maging ilaw at asin, doon pa tayo nahiya. So this boils down to the lack of focus na tayo pala ay tinawag ng Diyos. Kasi sa Revelations 3, sinasabi ng Diyos sa isang simbahan, sabi niya, you think you are alive but you are actually dead. Hindi mo alam kasi nakalimutan mo na ikaw ang tinig ng reconciliation. Nakalimutan mo na ikaw ang voice na dapat mag-dominate sa mundo. Kaya nga, sisimplihan ko na lang para hindi humaba. No? Sa hanay ng mga kapastoral, ang panawagan natin, huwag kayong manahimik. Let us influence the world for Christ. At hindi yung tayo reactionary. Pati yung mga trending sa pinagkakaabalahan natin. Remember, yung calling po natin bilang pastor, bilang bishop, bilang leader, abay, sinabi ng Diyos, you have been given the authority to trample on snakes and scorpions. Hindi po ako nagsisermon, ha? And, di ba? To trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Hello! Bakit hindi kayo naniniwala na meron tayong supernatural authority? Bakit hindi tayo naniniwala na merong spiritual warfare? Sana po maliwanagan yung mga pastor. No? Kasi lumalalim tayo ng lumalalim pero nakakalimutan natin, matagal na yung diablo sa mundo. More than 2,000 years old. Alam niya na pinapapasok lang tayo sa mga kung ano-ano mga bagay na ingay. No? Ang kailangan natin, tindigan natin ang ating calling. Sa Kongreso at sa Senado ngayon at pinag-usapan yung tinatawag na teenage prevention pregnancy. Pero pagbasahin mo ang bill, tinuturuan ng mga bata pa ha, ng kung style ng sex act, mga immorality, mga disobedient to the parents' instruction. Sabi ni Brother Eddie, sabi niya, manawagan tayo sa ating mga leadership na katulad na sinabi mo, let us raise our voice in unity and in purpose and in fulfilling our duties to be the defender of the faith, the truth,
and justice and righteousness. Amen. Opo. Kailangan talagang kailangan manindigan tayo dyan. Napakaganda po ng ating talakayan, no, tungkol sa kabuluhan ng reconciliation ngayong Pasko. At mamaya-maya lang po, magbabalik pa ang Tapatang Diyos at Bayan. Pag-uusapan naman natin yung kung paano ang kapanganakan ni Kristo noong unang Pasko ang naging katugunan sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Tutok lang sa Diyos at Bayan. Mas laliman pa natin ang talakayan tungkol sa paksang ito. And welcome back po sa ating mga pastor. Ayan, tapatan na po tayo. Kapag sinasabi pong Christ is the answer, ano pong ibig sabihin nun? Meron kasing question eh. May question or problem to solve. Ano-ano po kayang mga questions or problems to solve ang hinaharap ng mga tao na ang kasagutan ay walang iba kundi si Jesus? Unahin na natin yung mas batang pastor. Ang ganda po ng tanong ninyo, Sister Kata. When we say that Jesus is the answer, He is the answer to everything that we need in this life and for godliness. Lahat ng pangangailangan natin sa mundo at lahat ng pangangailangan natin patungkol sa spiritual na mga bagay ay sinagot ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, He is our Savior. What did He save us? Number one, He saved us from our own sins. Number two, the meaning of saved, the original word is sozo. And sozo does not only mean salvation spiritually, because we know that Jesus cares for us even physically, relationally, nationally. Lahat ng pangangailangan natin, sinagot ng ating Panginoong Hesus. Kaya apakaganda yung word na sozo. It is not only salvation, it means healing, it means deliverance, it means everything that we need. He saved us all from all of those if we surrender and obey His word. Yan, thank you, Pastor Manny. Pastor Ari po. Siguro, again, pag titignan ulit natin yung storya ng mga God's people, no, makikita natin dun yung repeated failures nila. Time and time again, tinawag sila ng Panginoon to be that light of the nations, no? To be the light of the nations. Pero repeatedly, we see their failure to a point that they hope and they long for that God Himself will reign. Ngayon, ngayong Pasko, dumating ang hope natin. Dumating ang God Himself came in this world so that our hope will finally be fulfilled. No? So siya talaga ang answer because makikita naman natin kung sa atin lang, ay siguro magpe-fail na naman tayo. But through Jesus Christ, we get to see and experience the reign of God. We get to follow Him, and so that through Him, no, and through the empowerment of His Spirit in us, with Him reigning in our hearts, we get to live the life that He wants us to live. And yun na nga yun eh. Siguro, yung progression na makikita natin, no? Jesus came, sabi nga natin, no, for us to have eternal life. Pag makikita naman natin kasi yung word na eternal life, it connotes two meanings eh. First is, yung alam na natin na quantity of life na talagang panghabang buhay, no? At yun ay makukuha natin dahil because of Jesus Christ. Pero meron din yung sinasabing eternal life na quality of life. Yun, pwede na natin makuha ngayon kapag sinusundod natin ang Panginoon natin. Wow, okay. Magandang analogy po yan, ano? Kasi sabi nga nila, pag sinabing eternal, ngayon, nag-umpisa na rin ang eternal. Yes, Hindi yung hihintayin pa natin. Yes, yung foretaste na sinasabi Correct, nila. correct. Thank you for that. Bishop Leo. Sa Isaiah 7:14, sinasabi doon, behold, the virgin shall conceive and bear us a child, and his name shall be called Emmanuel. Ito po ay katapat ng Matthew chapter 1, verse 23. Ganon din, eksaktong-eksakto ang sinasabi. Behold, the virgin shall conceive and bear a child, and his name shall be called Emmanuel. Ito pong salitang God with us, in effect, ito po ang
katugunan ng lahat ng pangarap ng bawat tao. Pangarap na magkaroon ng buhay na may katiyakan sa kanyang pag-uugnay sa Diyos. Of course, Jesus Christ is the answer. Pangarap na magkaroon ng tinatawag na a life that is worth living. Si Jesus pa rin ang katugunan. Kasi ang sabi ni Jesus, without me, you cannot do anything. Siya talaga. Pangarap na magkaroon tayo ng tinatawag na magandang bukas sa ating pamilya, si Jesus pa rin ang katugunan. Pangarap at panalangin ng iglesia na magkaroon ng kapangyarihan to fulfill her calling in the area of evangelism or reaching people for Christ and discipling people for Christ, isa pa rin ang sentro ng katugunan, si Jesus Christ. Ang pangarap ng isang bayan na magkaroon ng tinatawag na bansang pinagpalang tunay, hindi mangyayari through the political means and program. Hindi magaganap through political leaders who does not even respect the Holy Scripture. Nanumpa sila diyan, pero pag nasa duty na sila ng kanilang tungkulin, kinalimutan na nila ang salita ng Diyos na siyang naglalaman ng katugunan ng lahat ng pangailangan ng tao. Ang bayan na bumabalik sa ganitong pananaw na ang Diyos niya pala ang tugon sa lahat. Jesus Christ is the answer of it all. Ay magkakaroon ng awakening na hindi pa natin naranasan. Ano pong awakening? Awakening for a great revival in returning to God for the nation, prosperity, peace, and better tomorrow according to God's agenda. Lahat ng ito, tanungin mong tao, ano bang problema mo? Sari-sari ang tugon. Pero sa banal na kasulatan, pag tinatanong si Jesus, sabi niya, ako ang tugon. Ako ang tugon. Sa lumang tipan, sabi rin ng mga propeta, the Lord God says, thus says the Lord. Bakit po? May problema yun ang sinasabi nila yun. Ang Diyos ang tugon. In the critical situation ng bansang Pilipinas ngayon, manawagan tayo, tingnan natin na ang Diyos na tunay, ang Diyos na buhay, may magagawa para sa ating bansang Pilipinas kung tayo nga ay ma-reconcile sa Kanya. Amen. Okay. Meron akong gustong itanong sa inyo. Kasi nga, Jesus Christ is the answer. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong narinig sa mga simbahan, mga katuruan na nagtatanong na naniniwala na hindi daw dapat ipagdiwang ang Pasko. Kasi yan pagan origin daw yan. Samantalang yung sa isang banda naman, tayo, traditional, pinagdiriwang natin. Palagay ko, kailangan silipin natin yan huwag nating baliwalain. Kasi that only shows na ang body of Christ ay nagiging makamundo na rin. Nadidisrupt tayo. Nawawala tayo sa totoong katotohanan that Christ is the answer. Naniniwala ka pagano yan, pero sineselebrate si Jesus Christ, kapanganakan niya, ayaw mo. Bakit sasabihin mo? Pagani kang origin yan Palagay ko kailangan nating maunawaan na yung Biblia na sinasabi na mga salita ng Diyos which gives us life and spirit, kailangan mo yan maunawaan hindi lamang sa head knowledge. Kailangan tanggapin sa puso. Yan ang dapat maunawaan ng bawat pastor. Do your work. Siyasatin ninyo. At sabihin natin sa kongregasyon natin, itong Pasko na tinaas natin ang pakahulugan sa mga raffle, sa mga material gifts, ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Palagay ko dapat anuin natin yan kasi tayo na mismo, after the service meron tayong mga raffle. Naging commercial na. Yung ang inaano, itinataas yung mga regalo at saka dekorasyon.
I believe we Tsaka have to party-party, rebuke, no? we have to rebuke the world. Pero ang tanong ko nga dyan, dito, bakit kayo, you have to affirm that, bakit si Jesus ang katugunan talaga ng lahat? Nabanggit nyo na, Bishop Leo, napakaganda. Pakinggan naman natin si Pastor Ari at saka si... Siguro kagaya nga nasabi ko, no, pag titingnan talaga natin yung bakit ba natin sineselebrate ang Pasko? No? Siguro nawala nga yung kagaya ng sinabi niyo po, no, na nawala na yung meaning. And yet, if we look at yung existence natin ngayon, if we look kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon na hirap, yung gulo sa mundo, siguro doon pa lang maalala natin, bakit nga ba pinanganak ang Panginoon natin? Bakit pinanganak si Jesus? And yun yung siguro simula eh. We look at ourselves then yung existence natin para mailala natin we are in need of a Savior. And during this Christmas, if there's any message that we need to bring to our congregation, to our company, if you're a business owner, or kung isang ano man leader, no, ipaalala natin kung bakit dumating si Jesus. Yes, siguro i-celebrate natin dahil part na ng tradition natin siguro ang Pasko, part na natin ng tradition ng Noche Buena, lahat ng mga ginagawa natin. Pero let's go back to Christ. Let's go back to the original meaning of what Christmas really is for us Christians. Gusto ko pong balikan yung tanong ninyo, bakit maraming followers ni Jesus ang hindi nagsa-celebrate ng Christmas when because they say that it's a pagan origin. Pero since we were given the ministry of reconciliation means redemption also eh. We have to redeem it. Alam nga namang ibigay natin to sa pagano. Alam na nga natin yung origin sa pagano eh. Why can't we redeem it and celebrate it and be proud that we have Jesus our Savior and we can celebrate it at least once a year. Alam po naman natin na we can celebrate Christmas anytime. But we have to redeem. This is the time to stand. This is the time to stand and celebrate the meaning of Christmas. And we need to put a date on it. It's just so happened, it is on December 25. Why not celebrate the true meaning of Christmas? Very well said. Ang karaniwan kasi na pagdiriwang ng Christmas ay parang naging cosmetic na lang. And to see it out loud, naging commercial. Okay? Pangalawa, it does not matter kung may debate sa date ng kanyang kamag-anakan. Sa akin, hindi mahalaga yun. Ang pinakamahalaga ay pinatunayan ng salita ng Diyos na si Jesus ay dumating. By biblical account, by historical account, and by church account, talagang hindi mapasubalian na dumating si Jesus na pangako ng Diyos. Not only for reconciling the world unto Himself, according to the Apostle Paul, but at the same time, to tell the world, ito ang tunay na mensahe ng pagbabago sa katauhan ni Jesucristo. We are not teaching any philosophical, theological pronouncement. We are teaching the person of Jesus Christ, na siya nga ay siyang binigay ng Diyos para magkaroon ng tunay na kahulugan, tunay na pagbabati ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ko nga kanina, ang krus niya ay simbolo ng hinawakan ni Jesus ang makasalanang tao at hinawakan niya ang kamay ng Diyos at pinagtagpo niya sila doon sa krus ng Kalbaryo. Mano mo namang yun na, sabihin mo lang, sabi nga ni Pastor Manny, isang taon nga lang natin binibigyan ng diin yan, no? Pero sa atin naman na tunay na talaga nag-alala niya, every day is Christmas sa atin. Every day. Mano man lamang yan na, pasalamatan natin siya na siya'y dumating. Anong problema? Ano ang problema nyo? Na siya'y nagligtas sa inyo, siya'y namatay sa krus para sa inyo, siya'y nagbayad ng lahat ng ating kahit man lamang isang pagkakataon sa isang taon na magpagdiwang natin ang kanyang kapwa. Ano ang problema natin? Anong problema natin? Let's go back
to what the Word of God is telling us. Jesus is the reason for the season. Yes. Di ba narinig Yes. natin yan? Kaya Christ is the answer. Christ is the answer. He's the reason for our hope. He is the reconciliation between God and man. And that is what happened during Christmas. We don't know the exact date. Sabi nga nila, October daw, during the tabernacles, when God tabernacled with His people, because Jesus, when He comes back, He will tabernacle again with His people. Pero yun nga, December nangyayari. Ang nagiging problema siguro, Bishop Leo, yung mga Santa Claus, yung mga Christmas tree, yung mga ganyan, na masasabi nating walang kinalaman sa pagkapanganak Sa ni survey ng Jesus. Christmas, Oo, number 1 sa Santa Claus. Ay, yun na nga po. So, hindi naman siyang may birthday. Hindi po ba? Pati yung pagre-regalo nga, sabi ko nga, bakit ba atat na atat tayo sa pagre-regalo? Ay, hindi naman nating birthday. Birthday ni Jesus, dapat siya ang ating nire-regaluhan. At binibigyan ng halaga at siya ay ating itinataas, pinupuri sa panahon ng Kapaskuhan. Amen. Hindi ba, pare? At saka yung Santa Claus, legend lang nga yan. Myth nga, walang historical Santa Claus. Si Jesus Christ, historical. Ayan po, Merry Christmas po sa inyong lahat. Bishop Leo, Merry Christmas. Pastor Ali, and Pastor Manny. Thank Pagpalain you very much. kayo ng Diyos sa for ating joining manonood. us. Pagpalain kayo, hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi sa bagong taon darating. Huwag kayong matinag. Our hope and our faith is the Lord Jesus Christ, the answer of all of this that we face. Yes, let's Amen. celebrate the Lord during this season. Inyo pong natunghayan ang ating pamaskong handog dito sa Diyos at Bayan. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo. Ako pong inyong lingkod, Kata Inocencio. At ako naman si Alex Tinsay. Ito ang Diyos at Bayan. Ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Merry Christmas, everyone. Merry God Christmas bless po. you all. God God you. bless the Philippines. And God bless Israel. Amen. Amen.